every end of the year, nag-ilista ako ng mga bagay na mga ginastos ko for the last 12 months. Basically, tinitingnan ko din kung magkano yung net worth, nag-increase ba or hindi. Parang year-end evaluation ng finances ko. Malaki yung nagastos ko for 2025, like compare sa 2024. Sabi ko, why not create a content about this? As a long-term credit card user, gusto ko yung bigyan ng idea ano ba yung parang naging benefit, the good ones and the bad ones. First ever video na ginawa ko about sa credit card, 2021. Sabi ko doon, hindi magbabago yung lifestyle ko. And I was wrong. Medyo nagbago din talaga yung lifestyle ko na nagkaroon ako ng credit card compare sa wala. For instance, ang monthly expenses ko nung wala akong credit card, 11,000 pesos. Yun yung pinaka mababa. Maximum was 15 to 16,000 pesos. Nung nagkaroon ako ng credit card, gradually lumalaki siya and up to the point na hindi ko na napapansin. Right now, yung average ng monthly expenses ko sa credit card ko, like 40,000 pesos. That's the average. Umaabot siya minsan ng 150,000. Last month, ito yung last month bill ko, November. 111,000 pesos. 111,000 pesos in 1 month. Sa isang credit card lang yan. Tapos, meron pa akong pending na Security Bank na nasa 35,000 pesos. Parang kahit sino talaga tatamaan ng lifestyle inflation pag may credit card. Ang reason kasi yung psychological na parang it feels like a free money sometimes. When the emotions are high, the intelligence are low. And kaya nga may tinatawag na retail therapy. So, bumibili tayo, nag-shopping tayo in order to improve our mood. May mga mood swings tayo na ganun kasi it's easier compare sa resolving the problem. It's easier na mag-shopping na lang tayo para kung ano man yung nararamdaman natin negatively, mawala yun. And yung credit card, yun yung nag-i-enable sometimes sa ganung behavior natin. So, madaling sabihin, hindi, itrato mo yan na parang debit card, pero bihira lang yung taong nakakapag-follow yan. Hindi mo yan magagawa consistently. Pero this year, malaking realization siya and I'm planning to change it. Gusto kong i-challenge yung sarili ko na pababain yung aking credit card expenses. I know it's impossible na ibalik siya dun sa kung magkano ginagastos ko previously, pero I'm positive na mababago ko siya at mapapababa ko siya with intention, of course. So, yan yung magiging content ko for this year. Two na negative na nangyari ay dumami yung gamit ko. Before ako magkaroon ng credit card, nasa borderline ako ng normal at extreme minimalism. So, nandito ako. Binibilang ko kung ilan yung t-shirt ko, pantalon ko, lahat. Ang gusto ko lang na itsura dati nung kwarto ko, kama at saka table lang. Ganun lang, wala akong kahit anong ibang gamit. Nung nagkaroon ng credit card, eventually, dumadami yung gamit ko nang hindi ko namamalayan. Kasi I have like a different laptops for everything. May laptop ako for traveling, MacBook Pro. Meron akong laptop for work. Meron akong Mac Mini for work. Meron akong Mac Studio recently na binili ko for video editing. Like, yun nga, no? So, umabot ako sa point na parang minsan hindi ko na matawag yung sarili ko na minimalist. Pagdating kasi sa credit card, pinaka-perfect na slogan dyan is we find ways ng BDO kasi nakakahanap talaga ng paraan. Pwedeng installment, pwedeng buy now, pay later, like ang daming paraan para gumastos kayo. Kung hindi talaga tayo mag-i-impose ng control, aabot sa point na bababaon kayo sa utang. Ako, mataas pa rin yung awareness ko. Sumusobra, nag-over budget, pero minimal lang yon. Siguro sa loob ng isang taon, mga 1 o 2 beses lang. Majority of the year, control ko naman siya. Now, what are the good ones? Actually, malaki pa rin naman yung pasasalamat ko sa credit card. Number one reason, it created an opportunity for me. Nung pinasok ko yung pag-work from home, I'm broke as fuck. And ang computer ko pa noon, entry level. No? Dahil gusto ko mapasukan yung video editing, I needed like, at least, kailangan ko na maayos-ayos na laptop. And ang pinaka-perfect laptop nung time na yon was the M1 MacBook Air kasi yun yung pinaka-affordable. But still, kahit ganun siya ka-affordable, hindi ko pa rin siya kayang bilihin ng basta-basta dahil nga yung savings ko hindi ko pwedeng sunugin para lang sa MacBook. So, binayaran ko siya ng 12 months and then nagkaroon ako ng stable na trabaho. Gradually, nababayaran ko siya nang hindi ako nagsasuffer financially. Kasi yung bigger problem ko that time, what if nga, sige, bumili ako ng MacBook, kinash ko kunwari. Wala naman ako nahanap na matinong trabaho. So baka pagsisihan ko pa yun. Pag wala kasi kayong pera, minsan nalilimit niya yung opportunity na pwedeng niyong makuha. Idagdag ko lang, di ba kanina nasabi ko bumili ako ng bagong Mac Studio for video editing.
Yung Mac Studio na yan, ginamit ko yung Buy Now Pay Later ng BPI, yung Madness Limit. Kasi 3 months yung buffer niya bago pumasok yung first payment. So, ibig sabihin, kumita na ako ng 3 buwan bago pa pumasok yung first payment niya. So, installment din yan. On a technical and creative aspect, sobrang solid ng device na yan. Siguro, pag uwi ko ng Pilipinas, i-review ko na lang. Number 2 benefit yung convenience. Yung convenience na binibigay ng credit card. Dati, nung nagka-travel ako dito sa Japan, kailangan ko pa magpapalit ng pera sa mga black market. And minsan, limited lang yung kaya nyong ipapalit dahil baka masita kayo sa airport. Sobrang nakakahassle yung part na yon. Tapos andun pa yung worry mo na baka mamaya maiwan mo kung saan yung pera, yung bag na may lamang pera, yung mga ganang bagay. So, ang gayon, ang ginagawa ko na lang, nagpapalit lang ako ng mga siguro 12 or 30 na lapad. Tapos the rest, tina-charge ko na lang sa credit card. Hindi naman ganun kalaki yung amounts na ginagastos ko. So, hindi rin naman ganun kalaki yung interest. Number 3, credit history. The easiest way para ma-build yung credit history ninyo, yung credit card. Kasi nga, may transaction yan every month. Pwede nyo gawa ng transaction every month, kahit maliit, as long as gumagalaw. Para sa naman, pag may maayos kayo na credit history, ang bilis nag-increase yung mga credit limit ko. Yung union ko nasa almost 400,000. Yung Security Bank ko almost 600,000. And yung DPI ko, almost 1 million na yung credit limit nun. So, nagtaasan yung lahat dahil maganda yung credit history ko. Saka if I plan on like borrowing money from the bank para sa kunwari sa business, sa bahay, sa sasakyan, hindi ako mahihirapan sa documents. They can easily lend me the money kasi nga maganda yung credit history mo dun sa bank. Itong sa rewards, alam niyo naman kung ano yung ano ko sa rewards, no? Hindi ako ma-rewards na tao. I'm not spending money to get rewards. Hindi ako mahilig dyan sa mga miles, hindi ako mahilig sa mga 50% off. Gusto ko lang siyang banggitin as part of the benefit kasi nga at least may nakukuha pa rin kayo compare sa debit card, di ba? So kung naka-debit card kasi kayo, wala talaga kayong makukuha na kahit na ano. So those are the good and the bad ones na na-experience ko for the last 4.5 years sa credit card. I hope may natutunan kayo sa video na to. And if you have any questions, comment down below. Have a great day. Bye-bye.